Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Narito na naman tayo ngayon sa aking area dito sa Maytikap Game Farm. Ngayong episode na to ay ipapakabahagi ko sa inyo ang aking pamamaraan sa pagbabakuna ng aking mga manok dito. Ngayon magbabakuna po tayo ng itong para sa Newcastle disease plus infectious bronchitis. Yung para ito ang Newcastle disease, yung sakit ng manok na tinatawag sa Tagalog na piste, yung aratay or atay dito sa Bisaya. So pag tinamaan natin mga manok noon ay delikado po na ma-wipe out ating mga manok. Plus infectious bronchitis, yung parang halak ng manok na hindi na gumagaling. Ito ang ibabakuna natin ngayon. Dalawang klase ng bakuna ang nakalagay dito. So mga kasabong, sa pagbabakuna po ng ating mga manok, huwag po ninyong ihalo agad ang bakuna. Kagaya nito, ang dalawang bakuna na ito, pag galing sila dito sa cooler, medyo malamig sila, huwag nyo agad haluin sila. Hayaan nyo sila na mga sa labas lang, ilagay nyo lang sa ibabaw ng misa. So mga 30 minutes po na para hindi na gaanong malamig. Sana sa taka natin paghahaluin, dahil pag malamig po ang bakuna, may tendency po na masyak ang virus na nasa dito sa mas malamig ang diluwin. Masyak sila at maaring mamatay ang virus. So at hindi po epektibo ang ating bakuna. Sayang lang ang ating pira at sayang din ang ating pagod. So kaya para masiguro natin ay kailangan nating hayaan muna ng mga 30 minutes sa labas ang ating bakuna. Tapos saka na natin paghahaluin. Tapos tip ko rin mga kasabong, pag bumili kayo ng bakuna, mas piliin nyo yung mga nagbibinta na mga reliable na mga nagbibinta ng bakuna. Baka ang mapuntahan nyo na nagbibinta ng bakuna, doon pa lang sa kanila ay hindi na ingatan ang bakuna, patay na pala ang virus na para sa ating bakuna. So sayang po ang ating pira. At saka tingnan nyo po ang expiry. Tinitingnan mo ako, pag bumibili ako, tinitingnan ko talaga ang expiry date dito. Baka expire ang bakuna. Tapos pati na rin ito ang diluent. Ito diluent lang ito. Ang bakuna talaga ay ito, nasa dito ang bakuna. So kailangan tingnan natin kung hindi ba expire ang bakuna. Hindi po ako tumatanggap ng bakuna pag nabura ang expiry date dito. Minsan nabubura dahil nababasa sa refrigerator. Hindi po ako tumatanggap kahit sinasabi pa nilang kasama pa yun ng iba ng mga vaccine. Hindi ko rin talaga tinatanggap yun. Gusto ko talaga yung makita ko talaga ang expiry date, dahil sayang naman ang ating pira. So yan po ang tips ko sa inyo mga kasabong. Tapos kung bibili kayo ng vaccine, mas mabuting may dala kayong ganito, may cooler, itong kulma na ito, na dito nyo ilalagay ang bakuna plus ang ice dito, or yung may mga refrigerant na ginagamit para hindi mamatay ang bakuna, yung para malamig ang susidlan nyo. Or kung wala kayong coolant na cooler na ganito, pwede naman bumili kayo ng yung mga styrofoam na ice bucket na maliit. Doon nyo ilagay yung bakuna, dahil sa pagbabakuna dapat masilan tayo, dahil naggumastos tayo ng pira, tapos nag-effort pa tayo ng ating pagod. So sayang yun mga kasabong. Kaya dapat natin siguruin, dahil may nakikita ako bumibili ng bakuna sa mga agribit ganun, doon nilalagay lang nila sa plastic mga kasabong, nilalagyan ng ice doon, tapos sinisilid lang nila sa plastic bag doon. So hindi po tayo makakasiguro na hindi masisira ang ating bakuna noon mga kasabong. Tapos ang worst pa doon kasabong, may nakita ako bumili sa agribit ng bakuna. Doon pa mismo sa agribit, dahil hindi niya raw alam maghalo ng bakuna, doon pinahalo niya na sa yung salesman ng yung sales boy doon sa agribit, ninutusan niya pakihalo na rin ng bakuna. So tandaan nyo mga kasabong, ang bakuna pag nahalo na ito,
ay hanggang 2 oras lang po ang bisa nito. Pag lampas ng 2 oras ay maaring hindi na epektibo ang bakuna, maari nang mamatay ang virus. So pag nahalo na ito, dapat ibakuna na natin sila ng madalian, matapos tayo ng mga 2 oras or mas mabuti kung wala pang 2 oras ay tapos na tayong magbakuna. So yan po ang tips ko sa inyo mga kasabong. So dito hahaluin natin ating bakuna. So may parts po tayo, ang connector mga kasabong, ito ang connector, tapos ito ang muzzle, ito ang gagamitin natin sa pagpatak ng bakuna. So tatanggalin natin ito. Ayan, natanggal na mga kasabong. Kukunin natin ang mga takip na rubber. Tapos ilalagay natin ang connector dito. Tapos ito na rin ang connector, ilalagay natin dito ang connector. So yan na, kasama na sila. Haluin po natin ang ating bakuna mga kasabong. Ganyan po. So ito mga kasabong, hinayaan ko po ito sila sa labas ng mga 30 minutes bago natin pinaghalo. So ganun lang ang paghalo mga kasabong. Haluin natin bakuna, pabalik-balik lang. Ulit-ulitin lang natin sa paghalo para sigurado tayong na-mix ang ating bakuna. Hindi lang ako sigurado mga kasabong kung okay pa bin yung aalugin yung gaganunin. Kaya ako hindi ko ginaganon. Ganun lang ang paghalo ko mga kasabong. Dahil iniingatan ko ang ating virus. Dahil ito virus po, ito ang bakuna. So iniingatan natin na huwag silang mamatay. So ganun lang ang paghalo mga kasabong. So ito nahalo na. So sugod natin. So tanggalin na natin ito kasabong, ang connector. Ito ang connector, tanggalin na natin. Tapos ilalagay natin dito sa muzzle. So ito ready na po ang ating bakuna. So magbabakuna po tayo mga kasabong. So ito good for 1,000 po ito mga kasabong. 1,000 dosage po ang nakalagay dito. So ganito lang na po, ang iba alam na ito. So ating ipapatak dito sa ilong. Isang patak lang, okay na yan mga kasabong. Tapos kung titingnan natin dito sa ilalim, so ando na, makikita mo may blue na sa ilalim ng kanilang ngala-ngala. So yan busik mga kasabong. Tapos ito na naman ang isa. Ito pala ay ginagawa ko mga kasabong dahil sa ganitong mga buwan mga kasabong na tayo'y malapit na ating manok nagsimula ng maglugon, so hindi na sila magagamit. So binabakunahan ko na lang sila dahil para sa proteksyon na nila. Dahil ang mga kasabong, itong bakuna na ganito, yung mga patak lang na bakuna, good for, ang effectivity nito na proteksyon sa ating manok ay sa according sa studies, mga 3 buwan lang po. After 3 buwan dapat magbakuna na rin tayo. Di kagaya ng mga killed vaccine, ito live vaccine kasi ito, yung mga killed vaccine na ini-inject 6 months po yung effectivity ng mga kasabong. Ito dahil patak 3 kuwan lang. So ito proteksyon na rin sa kanila sa paglulugon, dahil pag naglulugon ang ating manok ay medyo mahina ang kanilang resistensya. So ito proteksyon sa kanila. So ganito mga kasabong, pareho pa rin. Ipapatak lang natin sa ilong. So ganyan lang po mga kasabong. So magbabakuna pa kami ng kuan dahil medyo
madami-dami pa ito. So nagmamadali tayo mga kasabong para mabakunahan itong lahat. So hanggang doon sa tuktok pupunta kami doon, magbabakuna ng mga manok doon. So tatapusin ko lang ang ating vlog dito mga kasabong dahil maaantala ang aming pagbakuna. So itinuturo ko lang kung paano ang tamang pag-apply ng bakuna at anong dapat nating gawin bago sa pagbakuna, sa pagbili ng bakuna, para matutunan nyo rin. So yan lang po mga kasabong. So hanggang dito lang muna tayo. Tatapusin lang natin ating vlog at pagkatapos nito ay babakuna kami lahat-lahat. Tatapusin namin ito. So dito tayo magtapos mga kasabong. Shout out nga pala sa mga ating mga subscriber at sa mga nag-comment sa atin sa ating YouTube channel. Kay Joseph Labahosa, shout out sa iyo. Christopherson Alcachopas, sabi niya sa Macau International Airport daw siya. Tapos kay Raymond Bricio, shout out din sa ating mga subscriber kang Macau Mapa Enriquez, Alindas Harvey Amaya, RJ Palermo Senior, Nicolo Kabatingan, Roger Vicente, Neil Hakaban, Nelson Contaoil, Ernesto Enriquez Jr., Jerry Gitel, Mark Nacario, Bano Gisan, Richard Larke, Cristitoto Disina, Rachel Orsabia, Richard Cartalya. Shout out din sa aking mga kaibigan, sa aking best friend nung high school na parang kapatid ko, si Marcelo De Sales, kay Dondon Garcia, kay Conrad Lariosa, kay Julius Panuncialman, kay Eugene De La Torre, kay Junjun Doblan ng British Columbia, Canada, kay Migo Otik Ornopia ng Golden Gladiator Game Farm, kay Bernabe Noel Campo Jr., sa aking kumpare na si Noel ng British Columbia, Canada, at sa kanyang kapatid na si Danny Noel, at sa ating idol na si Roscoe Noel, ang may-ari ng Golden Gladiator Game Farm. So mga kasabong, sana may natutunan kayo sa aking kunting tip na binahagi sa inyo tungkol sa pagbabakuna. So basta dapat nyo lang alalahanin na sa pagbabakuna dapat maging masilan tayo dahil gumasto tayo ng pira at nag-exert tayo ng effort. So masasayang yung lahat kung hindi tama ang ating gamit ng ating bakuna. So maaring namatay na ang ating bakuna or ang nakuha nating bakuna ay hindi na epektibo. So hanggang dito na lang po tayo mga kasabong. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa lahat na aking mga subscriber, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga bagong mga napunta dito sa aking YouTube channel na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po at paki-like at paki-share ng aking mga video. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa aking video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mabuhay po kayong lahat.